Hello po sa lahat ng ating listeners. Ilang tulog na lang, Pasko na. At sana, nararamdaman nyo na nga ang init ng Pasko. At para mas masaya, magkakaroon po tayo ng raffle draw. Bilang pasasalamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming channel. At para malaman po namin kung gusto niyo pong makasali at baka ikaw ang palarin, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. At abangan lang po kung sino ang papalari na manalo sa ating Facebook page, Cat Amazing Stories. Like and follow nyo na! Simulan na natin ang ating kwento ngayon. Pagkatapos gumraduate ni Kelly ng college, nagtrabaho siya ng 2 taon at bumuo ng pangkapital upang makapagpatayo ng sariling negosyo. Sa wakas, natupad na nga ni Kelly ang pangarap niyang sari-sari store sa harap mismo ng bahay nila. Isa itong simpleng tindahan pero pinaghirapan niya mula umpisa. Biglang tumunog ang cellphone niya sa kalagitnaan ng kanyang pag-ayos ng mga paninda. Sino kaya to? Tanong nga niya sa sarili habang pinupunasan ang kamay sa apron. Kinuha niya ang phone at binuksan ang notification. Mensahe iyon mula sa kaibigan niyang si Lisa. Girl, check mo to. May nakita ako sa Mall of Asia kanina. Baka ikaw to, baka hindi. Napakunot ang noo ni Kelly. Kasama ng mensahe ay isang blurry na larawan. Pinindot niya ito at tinutok ng maigi ang mata sa screen. Sa una parang walang kakaiba. Pero nang i-zoom nga, ang litrato agad nga niyang nakalala ang lalaking nasa larawan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang striped polo shirt na suot ng lalaki ay ang paboritong shirt ni Adrian, ang boyfriend niya. Yun din ang damit na inirapan pa nga talaga niya. Bago nga umalis, ang kanyang nobyo sabay sabing, "Meet the boys lang, babe." Pero hindi pala boys ang kasama nito sa larawan. Nakapulupot nga ang braso nito sa balikat ng isang babae at ang closeness nila, hindi nga pangkaibigan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kelly. Pero hindi dahil sa kaba. Galit ang nararamdaman niya. Tumigil siya sa ginagawa at itinabi ang cellphone at napahinga ng malalim. Letsa ka, Adrian. Bulong niya sa sarili. Magpapaliwanag ka sa akin. Agad niyang tinawagan si Adrian. Isang ring, 2 ring, walang sumasagot. Sinubukan ulit niya, pero wala pa rin. Lalong nanginig ang kamay niya habang tinitignan nga ang social media ni Adrian. Nakuhanan si Adrian na magkahawak kamay nga sila ng parehong babae sa mall. May caption pa, "Date night with my love." Date night pala, manloloko. Kinagabihan dumating nga rin si Adrian sa bahay ni Kelly. Tulad ng dati may kampanteng ngiti ito habang nakasandal sa counter ng sari-sari store. Kampante itong pumasok sa tindahan. May malapad nga siyang ngiti na para bang walang kasalanang nagawa. Nakasuot pa rin siya ng parehong striped polo shirt mula sa larawan na tila walang pakialam o hindi nahahalata ang galit sa mga mata ni Kelly. Tumayo siya sa harap ng counter, sinandal ang isang siko sa ibabaw nito habang walang ingat nang umiti. Hi babe, pasensya na. Late ako, ang daming nangyari sa... Bigla siyang napatigil nang makita ang seryosong tingin ni Kelly. Hindi ito gumagalaw pero ramdam ang tensyon sa paraan nga ng pagtitig nito. Sino yung babae? Tanong ni Kelly. Biglang nanlamig nga ang ngiti ni Adrian. Bahagyang umayos ng tayo at pilit na nagpapakitang hindi siya kinakabahan. Pero halata ang pawis sa noo. Ha? Anong babae? Ano sinasabi mo, Kelly? Maang-maangan pa nga nasagot ni Adrian. Tumayo si Kelly ng diretso mula sa pagkakasandal sa pader ng tindahan. Ang kanang kamay niya dumampot sa cellphone na nakapatong sa counter. Ibinagsak niya yon sa harap ni Adrian ng malakas.
Tama lang para mapansin ng ilang dumadaang kapitbahay. Yan, hindi mo ba kilala? Baka gusto mong ipaalala ko kung ano ang suot mo ngayon. Ikaw na ikaw to, Adrian! Kinuha ni Adrian ang telepono at tinignan ang larawan. Napalunok siya. Halatang hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumikhim siya at naggamot ng batok. Si Camille yan. Co-worker ko lang yun, babe. Nagkataon lang na biglang sumugod si Kelly palapit sa counter. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakapatong sa gilid ng kahoy at bahagyang nanginginig. Ang mata niya ay nakatitig kay Adrian at halos tumagos nga sa kaluluwa nito. Co-worker? Co-worker na hahawakan ng kamay mo at tatawagin kang love? Bobo ba ako sa tingin mo, ha? Sigaw ni Kelly. Sa labas ng tindahan, napahinto nga ang isang ali na bibili nga sana ng suka. Pero nagkunwari na nga lamang na abala sa pagsipat sa paninda para hindi mahalatang nakikinig. Babe, please naman. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Alam mo namang mahal kita. Pangungumbinsi nga nito sa kanya. Ngunit hindi na nga nakikinig pa si Kelly. Tumawid siya ng tayo. Nag-inhale naman ng malalim at biglang nagbago ang ekspresyon. Ang galit sa mukha niya napalitan ng isang malisyosong ngiti na tila may iniisip na mas matindi sa anumang galit. Tumayo siya nang nakapamewang, nakatingin kay Adrian na parang alam na nga niyang magiging sagot sa lahat ng kanyang tanong. Sige Adrian, since mahal na mahal mo ko, may gagawin ako para sa'yo. Napalunok si Adrian. Kilala na nga niya si Kelly. At mukhang may binabalak nga itong hindi maganda. Kaya't napalunok siya sa kaba. Ano yun? Ibebenta kita online. Ha? Ano bang sinasabi mo? Gulat na tanong ni Adrian. Ibebenta kita para makita kung may value ka pa kahit basura ka. Walang pakialam si Kelly sa panginginig nga ni Adrian. Pumasok siya sa bahay at bumalik na nga sa dalang kartolina na may nakasulat na for sale, unfaithful boyfriend, slightly used, palpak sa commitment. Tumayo siya sa harap ng sari-sari store, hawak ang kartolina at pinakuha nga ng litrato kay Liza. Ina-upload niya kagad sa Facebook ang larawan at nilagyan ng caption. For sale si Adrian, slightly used, medyo duwag, hindi marunong magsabi ng totoo. PM is the key. No return, no exchange. Live selling later. Nakalagay pa nga doon. Pagka-live nga nito, nanlumo si Adrian habang si Kelly ay kampanteng nakangiti. Kelly, bakit mo ba ginagawa to? Kahit papaano naman, respeto sana. Napakulot na si Kelly. Respeto? Ikaw, nirespeto mo ba ako nung hinahawakan mo ang kamay ng babae yun? Huwag kang OA, Adrian. Mas grabe pa rin ang ginawa mo. Mabilis sumikat ang post at live selling ni Kelly. Ang mga comments sunod-sunod. Magkano po ito? Pwede bang installment? Saad ng unang nagkomento. Slightly used pero mukhang napulutan na. May free shipping ba? Birong sabi pa nga ng pangalawa. Ate, gusto ko yan. Pampalipas oras lang habang naghihintay ng forever. Sinabi nga ng pangatlo. Sinubukan ni Adrian agawin nga ang cellphone ni Kelly pero itinulak siya nito palayo. Subukan mo pang hawakan ng phone ko. Idadagdag ko sa description na toxic. Kelly, please. Itigil mo na nga to. Pagmamakaawa pa nga ni Adrian. Huwag kang mag-alala. Hindi kita binibenta para bilhin. Binibenta kita para malaman ng lahat kung gaano ka kabobo. Sa huli wala nang nagawa pa si Adrian kundi umalis nang hiyang-hiya. Samantalang si Kelly nakatanggap ng sandamakmak na mensahe ng suporta at tawa mula sa kaibigan at hindi kakilala. Pati na nga rin comments sa kanyang live selling. Kinabukasan nagising si Kelly na nagri-ring nang walang tigil ang cellphone niya. Inis na inabot nga niya ito mula sa bedside table. Akala niya scam call pero nang buksan nga niya ang Facebook, nanlaki ang mata niya. Viral ang post.
500,000 likes, 120,000 comments, 80,000 shares. OMG! Bulong niya sa sarili habang mabilis na tinignan ng mga notification. Tulad ng inaasahan, sandamakmak na memes ang ginawa sa litrato ni Adrian. May mga litrato pa nga na nilagyan siya ng sale, tag, tulad ng buy one take one o clearance sale. May nag-edit pa talaga ng mukha ni Adrian sa packaging ng instant noodles na may label na boyfriend flavor. Asim sarap, mapanlin lang. Sa dami ng mensahe, hindi na alam ni Kelly kung paano tatapusin ang pagbabasa. Pero isang chat ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mula ito sa isang account ng profile picture ay silhouette lang. Ang pangalan, Zacharia Cervantes. Good morning, Miss Kelly. I came across your post. Very creative. I'm interested. Napakunot noo si Kelly. Interested? Sa alin? Sa boyfriend ko? Slightly used nga lang. Not exactly. I want to buy you. Halos mahulog nga si Kelly sa kama sa nabasa. Napaubo na nga lamang siya sa sariling laway at mabilis na bumangon. Pinunasan ng mata at baka sakaling nananaginip lamang siya. Pero andoon pa rin ang mensahe. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sagot nga niya. I'm serious. I've seen your boldness, your wit, and your resilience. I admire women like you. I'd like to offer you a deal. Dire-diretsong saad ni Zach. Huy, hindi ako for sale Joke lang yung post na yun. No ka ba? It didn't seem like a joke, but if you're truly not interested, I won't waste your time. Saad na nga lamang nito. However, I'm willing to compensate. Generously, just for a conversation. Napakunot ang noo ni Kelly. Compensation? Generously? Sino ba tong Zach na to? At bakit siya parang biglang napasok? Gaano ka ka-generous? Tanong nga ni Kelly para i-test nga ito. Dinner with me. You name the place and I will deposit 50,000 to your account just for showing up. Halos mahulog nga ulit si Kelly. Teka, 50,000? Para sa isang dinner? Sino ba to? Scammer? Pero bago pa siya makapag-isip ng sagot, may pumasok na nga sa notification mula sa GCash niya. Pagbukas niya, nanlaki ang mga mata niya. You have received 10,000 from Zacharia Cervantes. Hoy, bakit ka nagpapadala ng pera? Hindi mo pa nga nasasabi ang deal mo A little token of goodwill. Meet me tonight, 7 p.m. The Peninsula, Manila. Hintayin kita sa lobby lounge. You can bring someone if you feel unsafe. Hindi alam ni Kelly kung anong gagawin. Kung scam to, ang galing naman. Kasi may totoong pera nga siyang nakuha. Pero bakit may lalaki sa internet na willing magbayad ng ganito na kalaki para lang makita siya? Napabuntong hininga na nga lamang siya at napatingin sa salamin. Okay, Kelly. Ano to? Scammer? Stalker? O baka Prince Charming? Tanong niya sa sarili. Sa dulo nagpa siya nga siyang pumunta. Hindi naman niya kailangan pumirma ng kahit ano. At isa pa libre ang dinner sa Peninsula. Bakit hindi? Naka-jeans lang at simpleng blouse si Kelly, pero kahit ganoon mukhang mas elegante pa nga rin kesa sa ibang nandun. Habang papasok sa lobby medyo naiilang nga siya. Sa lahat ng lugar dito pa pala, pinapapunta. Nakakahiya kung lalabas na prank lang pala to. Miss Kelly? Malalim at malamig ang boses na narinig nga niya mula sa likod. Paglingon niya, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na naka-black suit. Crisp ang itsura nito, para bang direktang lumabas mula sa business magazine. Matangos ang ilong, matalimang mata, at tila palaging nasanay na kontrolado ang lahat ng bagay sa paligid niya. Hi, sagot niya at minaliwala ang kaba sa dibdib niya. Ikaw ba si Zacharia? Ngumiti ito. Isang ngiti na hindi mo malaman kung magaan ba
o mapanganib. You look better in person. Agad na kumunot ang noo ni Kelly. Aba syempre naman, wala akong filter ngayon. Tumayo siya ng maayos at tinuro ang upuan. So, ano bang gusto mong pag-usapan? At bakit ka nagpadala sa Gcash ko ng pera na parang hindi mo na kailangan ng refund? Agad nga na kumunot ang noo ni Kelly. Umupo si Zach at umorder ng kape para sa kanilang dalawa. Tinitigan nga niya si Kelly nang diretsyo na tila binabasa ang buong pagkatao nito. I'm a businessman. I don't waste time on meaningless things. I saw your post. Your live selling. It was funny, yes, but also clever. You handled betrayal with creativity and grace. Kailangan ko ng kagaya mo sa buhay ko. Ano to? Job interview? Tanong pa nga ni Kelly habang nakataas ang kilay. Nagbebenta ako ng chichirya sa sari-sari store, hindi mga serbisyo. Ngumiti si Zach pero seryosong mata. No, proposal ito. Proposal? Halos mapalakas nga ang boses ni Kelly. Dahilan para mapatingin ang ilan sa paligid. Relax, Miss Kelly. I didn't mean that kind of proposal, not yet at least. Not yet? Aba, ang bilis mo naman yata. At ano naman tong proposal na sinasabi mo? A partnership. Ano ako, business partner? Kung naghahanap ka ng investor, pasensya na. Tindera lang ako ng chichirya. Wala akong 50,000 pesos na pambato. Sa ganitong kalokohan. It's not your money after all. It's you. Ako? Ako talaga? Para saan naman? Ano bang kailangan mo sa akin? May kailangan ako sa'yo. Yung karisma mo. Yung positivity mo. Yung klase ng tao na kagaya mo, na ginagawang opportunity ang challenges o pagsubok sa buhay. Kailangan ko ng kagaya mo sa tabi ko, both in business and maybe in my life. Napakunot na ulit si Kelly. Ang galing mo namang magpaikot ng salita, pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung anong klaseng partnership ang gusto mo talaga. Marami akong business. And I'm looking for a face na magre-represent nun. Kailangan kita. Someone relatable. Grounded. Yung totoo. I think you're perfect for it. Ako? Ambassador? Hoy, tindera lang ako ng Lucky Me at sardinas. Pasensya na, Zach, ha? Pero baka maling taong pinuntahan mo. Hindi. Yung post mo na yon? Gawain nyo ng genius. Viral content that's not only entertaining but meaningful. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gagawa ng lahat para lang makuha ang atensyon ng pangmalakihang tao? Ikaw ang eksaktong tao na hinahanap ko. So sinasabi mo na gusto mo akong gawing frontliner ng negosyo mo. Bakit hindi ka nalang kumuha ng influencer, artista, basta sikat, hindi kagaya ko na wala lang. Because influencers, celebrities, napaka-predictable nila, boring na. Ikaw hindi. Totoo ka, unpolished, at walang kinatatakutan. People connect with that. Plus, I like you. Biglang napatigil si Kelly. Hindi niya alam kung seryoso si Zach o kung bahagi lamang ito ng sales pitch niya. Like mo ko? Ano namang ibig sabihin yan? Mahinahon nang umiti si Zach, pero umiwas nga naman ang tingin kay Kelly. It means I admire you. From the moment na nakita ko yung post mo at live selling, I knew you weren't like anyone else. And the more I learned about you, the more I realized na mas gusto kitang makilala pa. Wait, so ano ba talaga to? Business proposal lang ba talaga? O may halo tong ibang agenda? Tanong nga muli ni Kelly. Parehas. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Yes, gusto kitang maging part ng business ventures ko. Pero more than that, I want to win your trust. Maybe even your heart. Biglang nanlaki ang mata ni Kelly. Hindi makapaniwala sa naririnig. Hoy, ang bilis mo naman ng mga ganitong bagay.
Kakakilala lang natin tapos ganito kaagad. I'm not asking for an answer now. All I'm asking is for a chance. Kilalanin mo ko, Kelly. Let me prove that I'm serious about this, both in business and whatever else may come. Tumayo si Kelly. Alam mo, magaling ka talagang magsalita, Zach. Kung sales pitch lang to, panalo ka na. Pero hindi ko kayang tanggapin to. Hindi ngayon. Nakatingin nga si Kelly ng diretso kay Zach, pero sa tono ng boses niya halata ang bigat ng nararamdaman. Hindi galit kundi pag-iingat. Bakit hindi? May nasabi ba akong masama? Tanong pa nga ni Zach. Hindi ikaw ang problema. Ako. Alam mo ba kung bakit nag-viral ang post ko? Dahil boyfriend kong niloko ako. Ibinenta ko siya online, Zach. Literal, viral ako dahil sa kahihiyan na pinagdaanan ko. So, in short, broken-hearted ako. Biglang natahimik si Zach. Hindi niya inaasahan ng ganitong sagot. Ang totoo, hindi ko pa nga alam kung paano tatapusin ang gulong to eh. Araw-araw may mga taong nagtatanong sa akin kung single pa ba ako o kung seryoso daw ba yung post ko. At ngayon, nandito ka. Nag-aalok ng kung ano-anong partnership at ibang bagay. Pero hindi mo siguro naintindihan. Hindi ko kayang magtiwala kaagad. Hindi ngayon. Nagigets mo na ba? I get it. Nasaktan ka, Kelly. Pero hindi lahat ng lalaki, katulad ni Adrian. Sad nga ni Zach. Lahat naman kayo yan ang sinasabi eh. Sinabi din naman niya yan sa akin noong umpisa. Pero alam mo kung ano masakit? Yung paulit-ulit akong umaasa. Hindi ko na kayang magsugal ulit, Zach. Ayoko nang ipusta yung natitirang respeto ko sa sarili ko. Hinawakan nga ni Zach ang tasa ng kape at tahimik na iniisip ang mga sinabi ni Kelly. Nire-respeto ko yan. I really do. But Kelly, don't let anyone man's betrayal define what you deserve. You deserve better. Tumangot-tango si Kelly. Siguro nga, pero hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa better na yun. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko bago ko entertain ang kahit na sino. Lalo na yung mga bagay na parang masyadong maganda para maging totoo. Too good to be true, ika nga. Tumayo si Kelly at inalagay nga ang bag sa balikat. Salamat sa kape, Zach. Salamat sa offer mo ha. Pero sa ngayon, mag-isa ko na lang muna. Nasosolusyonan to. May sari-sari store akong kailangan sikasuhin. At least sigurado akong hindi ako lolokohin ng mga delata at instant noodles. Naglakad nga siya palayo nang hindi lumilingon. Iniwang nakatingin lang ni Zach sa kanya pero bago siya makalabas ng lobby, tumawag itong muli. Kelly. Sad nga ni Zach. Lumingon siya at kahit pa alam niyang delikado sumagot pa. Kailan ka ba magiging handa? I'll be here. No pressure, no expectations. Just someone who believes in you. Seryosong saad ni Zach. Sandaling natigilan si Kelly bago tumango at tuluyang umalis. Habang papasok siya sa jeep, pauwi, tahimik nga siyang nag-isip. May parte ng puso niya na naguguluhan pero mas matimbang ang desisyon niyang unahin muna ang sarili. Hindi sa lahat ng oras kailangan sumugal, lalo na kapag hindi pa nga handa. Isang linggo pagkatapos ng proposal, nasa kanyang tindahan si Kelly sa mainit na tanghali. Isang grupo ng mga bata ang bumibili ng ice candy, habang ang isang matandang ali ay nagbibilang nga ng barya para sa suka. Wala na nga sa isip ni Kelly ang kakaibang alok ni Zach. Iniisip niya na nga lamang yon bilang isang kwento na pwede niyang ikwento sa mga kaibigan. Manang ito po sukle, sabi nga niya tinabot ang barya sa matandang customer. Pero biglang may humintong itim na luxury car sa tapat ng tindahan. Napaangat ang ulo ni Kelly at napakunot noo. Napansin din ito ng mga bata na agad tumigil sa pagkain ng ice candy para silipin ang kotse. Nang bumukas ang pinto, bumaba si Zach at nakasuot ng simpleng dark blue button-down shirt at black slacks. Sa sobrang gulat ni Kelly, halos mabitawan nga niya ang hawak na lata ng sardinas.
Good afternoon, Miss Kelly. Bati nga ni Zach na parang hindi nga siya out of place sa simpleng kalye ng barangay. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Kelly habang napapatingin sa paligid kung sino-sinong nakatingin sa kanila. Naglakad si Zach papunta sa tindahan at may hawak pa nga itong brown na leather briefcase. Dumaan ito sa mga usisero at mga bata na halos hindi makahinga sa excitement. Dahil hindi ka sumagot sa mga tawag ko, sagot nga ni Zach at tinilapag ang briefcase sa counter ng tindahan. Kailangan kong personal na dumaan. Teka, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong nga ni Kelly. Ngumiti si Zach ng bahagya. Research. I don't enter into agreements lightly, Miss Kelly. Binuksan niya ang briefcase sa harap ni Kelly at halos mahimatay nga si Kelly sa nakita niya. Mga bundle ng pera. Hindi lang isang bundle kundi maraming nakasalansan sa loob ng briefcase. 500,000 and cash. Ito lang ang initial payment. Kung papayag ka sa deal. Sabi nga ni Zach na kalmado pa rin. Halos hindi makapagsalita si Kelly. Ramdam niya ang init ng tingin ng mga kapitbahay at kahit ang mga bata parang napatigil sa mundo nila. Si Manang na kanina lang ay nagbibilang nga ng suka ay tila hindi rin makakilos. Hoy Zach, seryoso ka ba talaga? At teka, hindi ba't nag-usap na tayo? Seryosong saad ni Kelly. Oo nga, pero hindi naman ibig sabihin na mag-give up na ako ng ganun-ganun lang. Seryoso ako, Miss Kelly. Hindi ako pupunta dito at magdadala ng ganito kalaking halaga kung nagbibiro lang ako. Baka naman illegal to. Tanong pa nga ni Kelly habang sinusuri ang laman ng briefcase. Everything's legal. And if you want, we can sign the contract in front of your lawyer. Sagot nga ni Zach, parang sanay na nga sa ganitong klase ng negosasyon. Natahimik si Kelly, hindi alam ang sasabihin. Ang isang bahagi niya ay gustong tanggapin na nga lamang ang pera, ang laking tulong nito sa tindahan at sa pamilya niya. Pero ang isang bahagi naman niya ay hindi mapigilan ang pagdududa. Bakit siya? Ano bang meron sa kanya? Kelly. Bulong nga ni Manang na parang biglang naging concerned. Kung ayaw mo, akin na lang i-offer. Saad pa nga nito. Okay, Zach. Dediretsuhin na kita. Ano ba talaga? Part ba to ng weird na business strategy mo? Kung oo, pwede mo nang itigil. Hindi ako interesado. It's not. I mean, hindi to business lang. Let's say I want to convince you, personally. Gusto ko tang ligawan. At patunayan ang sinseridad ko. Ligawan? Ikaw, bakit mo gagawin yun? Mukha ka bang marunong manligaw? Oo naman. Ano namang tingin mo sa akin? So you're learning to court. Cute. Pero sabihin ko lang sa'yo, kung business courting to, or kahit na romance, mahihirapan ka lang. Biglang namula si Zach. Hindi niya inaasahan ang tanong ni Kelly. Sa totoo lang, hindi rin naman niya alam kung paano sasagutin. Lumipat nga siya ng tingin, kunwari tinitignan nga ang mga produkto sa tindahan, pero halata ang pagkailang. So hindi mo talaga ako gusto. Gusto mo lang akong bilhin at kumbinsihin na sumama sa mga plano mo. Hindi naman sa ganun. Saad ni Zach. I like you, but that's irrelevant. This is still about the proposal. Napakamot na nga lamang sa batok si Zach. Zach, ang pangit mo mag-deny. Fine. Oo, nainteresado ako sa'yo. Masaya ka na? Pero tungkol pa rin to sa negosyo. So kung business talaga, then, convince me. Sige, hinahamon mo ba ako? Kelly, I'm not here to fix your life. I'm here because I see something in you. Something I admire. Hindi kita gustong bilhin. I'm offering 500,000 because I believe in what you can do. Beyond business. Hindi mo na kailangan gawin pa yan. Ano bang problema mo? Tumigil nga sa paggalaw si Kelly at saglit na napatitig kay Zach.
And you think, just because nakita mo yun, kilala mo na ako? I respect your decision for now. Pero sa ngayon, hindi muna ako mag-give up. Pagkatapos ng huling sinabi nga ni Zach, pumasok na nga ito ng sasakyan at umalis. Iniwang nag-iisip si Kelly. Sa gitna ng kanyang sari-sari store, napahawak si Kelly sa ulo, parang naguguluhan sa mga sinabi ni Zach. Ano ba to, Kelly? Nakahanap ka na nga ng kapayapaan tapos may dumating pang panggulo. Naramdaman ni Kelly ang bahagyang pagtibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagdududa kung talagang tama bang isarado ang pintong yun. 2 linggo pagkatapos ng pagkikita at pag-uusap, nasa palengke nga si Kelly at namimili ng paninda para sa tindahan. Karga niya ang malaking bag ng sardinas at habang naglalakad napansin nga niyang may nakaabang na itim na kotse sa di kalayuan. Hindi siya nagkamali. Si Zach na naman. Ano ba to? Sinusundan na ba talaga ako nito? Parang stalker ah. Lumapit nga si Zach na may dalang brown paper bag pagkatapos nga niyang magbayad ng pinamili. Good morning, Miss Kelly. Meron akong kape dito. Alam kong maaga kang gumigising para magtinda. Tumitig ng masama si Kelly rito. Zach, ano na naman ba to? Bakit ka na naman nandito? You're busy. Kaya tutulong ako. O ano, bibili ka ba ng repolyo sa akin? Kung wala kang bibilhin, kaya ko na to. Pero hindi nagpaawat si Zach. Lumapit nga siya sa mga bitbit ni Kelly at inabot nga ang mabibigat na bag. At least let me carry this. Hindi bagay sa'yo magdala ng mabibigat na bagay. Napakunot na si Kelly. Pero ang totoo nakakaramdam na nga siya ng kilig. Talaga ba? Para saan pa ang mga braso ko? Pampaganda lang? Well, they're nice. But you don't have to do everything by yourself. Napabuntong hininga na nga lamang si Kelly. Ayaw niyang aminin pero may bahagi sa kanya na natutuwa nga sa atensyon ni Zach. Kahit pa nakakainis na ang pagiging makulit nito. Alam mo Zach, parang hindi ka na businessman. Parang naging full-time assistant na kita. Sad pa nga nito. Kung yun ang kailangan, para pumayag ka gagawin ko. Talaga? Bakit naman? Ano bang nakikita mo sa akin ha? Ordinaryong tao lang naman ako ah. Exactly. You're ordinary, but extraordinary at the same time. Hindi mo kailangan magpanggap. You're real, Kelly. That's why I admire you. And maybe, kaya ako nahuhulog sa'yo. Natigilan si Kelly. Parang biglang huminto ang mundo niya sa narinig na hindi talaga niya ine-expect. Hindi ka na ba napapagod sa kasusunod sa akin? Hindi ako madaling babae at hindi rin madali ang buhay ko. Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo ha? Sigurado ako. Alam kong hindi madali pero hindi rin ako sumusuko. Kelly, hindi sa'yo, hindi sa posibilidad na makuha ko ang tiwala mo. Napailing si Kelly. Pero ramdam niya ang sinseridad nga ni Zach. Sa kabila ng inis, napansin niya kung paano ito nagtiyaga sa kanya. Mula sa tindahan, palengke, hanggang sa mga simpleng araw niya. At kahit pa magulo ang nararamdaman niya, naisip niyang baka oras na nga para bigyan ito ng pagkakataon. Okay, fine. If you really want to court me, sige na. Pero may rules ako. Matapang na saad ni Kelly. Biglang nagningning ang mga mata ni Zach sa narinig. Rules? Ano naman yun? Number 1, ayoko ng mga mamahaling bagay o kung ano-ano pang eksena. Kung gusto mo ako makilala, gawin mo ng simple. Number 2, walang pressure. Hindi ibig sabihin na nililigawan mo ko. Sagot na agad ako. Kapag napagod ka, pwede kang umatras anytime. At panghuli, wala kang aasahan. Kapag sinabi kong hanggang dito lang talaga. Tumangutango si Zach. Naiintindihan ko. Kung akala mo madali ito, nagkakamali ka. Naghahamon naman na saad ni Kelly. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, binigyan mo na ako ng chance.
Napailing nga si Kelly. Pero sa loob-loob niya natatawa rin siya. Parang hindi talaga sumusuko si Zack. At may bahagi sa puso niya na natutuwang makita kung hanggang saan nga nito kayang maghintay. Kinabukasan, maagang naging abala si Kelly sa tindahan nang marinig niya ang tunog ng paparating na kotse sa labas. Napahinto nga siya sa paglalagay ng bagong stock ng mga instant noodles at napatitig nga sa malaking itim na SUV na huminto nga sa harap ng sari-sari store. Ay, heto na naman siya. Bulunga niya sa sarili at napapailing. Pero may bahagyang ngiti sa labi. Bumaba si Zack. Suot ang simpleng white polo shirt at dark jeans. Mukhang laging handa para sa isang magazine shoot kahit nasa barangay siya. Bitbit niya ang isang malaking termos na mukhang mas mahal pa nga sa laman ng tindahan ni Kelly. Good morning, Miss Kelly. Bati nga niya. At diretso ang lakad papasok ng tindahan na parang automatic nga siyang welcome doon. Good morning? Kanina pa ako nagmamadaling magtinda. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sagot ni Kelly at kahit alam na nga niyang sagot. Today, I'm your assistant. Seryosong sagot naman ni Zack. Ngumiti habang nilapag ang termos sa counter. I thought I'd help you with your business. Consider this part of my courting efforts. Assistant? Ikaw? Napatawa na nga lamang si Kelly ng malakas. Kaya mo ba? Wala namang aircon dito eh. Sigurado ka bang hindi ka mababalian ng buto kung magbuhat ka ng box? Tumikim si Zack. Tila nasaktan nga ang pride nito, pero hindi nagpatalo. Subukan mo lang ako. Saan ba ako magsisimula? Okay, sige. Ayan, buhatin mo yung box ng Lucky Me sa likod. Kailangan nating stock bago dumami ang mga bibili mamaya. Utos nga ni Kelly. Lucky Me? Watch and learn, Miss Kelly. Napangisipan nga na saad ni Zack. Tumalikod si Zack at pumunta sa bodega sa likod ng bahay. Sa una mukhang confident pa nga siya pero napansin ni Kelly na medyo hirap nga itong magbuhat ng unang box. Napangiti na nga lamang siya habang pinapanood ito sa counter. Ano, Mr. Cervantes? Kaya pa? Tanong ni Kelly at tumatawa habang nakapamewang. Of course! Sagot naman ni Zack. At bahagyang hinihingal pero pilit na nagpapanatili ng dignidad. Wala lang to, compared to handling corporate negotiations. Hala, corporate negotiations talaga? Parang sasabog na nga ang muscles mo kakahila ng isang box eh. Napatawa nga ang ilang bata na nakikinood nga sa labas. Si Zack naman, hindi napigilang matawa habang pinupunasan ng pawis sa noo. Fine. Aminin ko, it's harder than I expected. But I'm learning. Sad naman ni Zack. At least alam mong hindi ganun kadali ang trabahong to. Akala ko ba businessman ka? Bakit ngayon parang gusto mo nang maging tindero? Tanong nga ni Kelly. Because I'm serious about this, Kelly. Kung liligawan kita, I want to understand the world you live in. Besides, hindi lang naman ako basta businessman. I'm adaptable. Adaptable daw oh. Sige nga, kung adaptable ka, tulungan mo akong mag-deliver ng order sa kabilang barangay. Saad ni Kelly. Lead the way. Bit-bit ni Zack ang dalawang supot ng orders. Puro canned goods at instant noodles. Habang si Kelly nakabasket pa nga ng mga itlog. Kitang-kita sa mukha ng mga residente ang gulat at tuwa habang pinapanood si Zack, isang mukhang rich kid na naglalakad sa alikabok at bit-bit nga ang mga paninda. Kelly, boyfriend mo na ba yan? Tanong pa nga ng isang ali na bumibili ng suka. Ay naku, hindi po. Mabilis na sagot naman ni Kelly at namumula pa nga ang pisngi. Nililigawan lang daw ako eh. Ewan ko ba dyan? Wow! Ang gwapo naman ng manliligaw mo, iha! Sana all! Sagot pa nga ng ali, sabay sulyap kay Zack. Hindi pa nga niya po ako sinasagot pero darating din tayo dyan.
Sabi naman ni Zack. Wow, confident! Sigaw ng isang batang lalaki. Natila nga, natatawa sa sinabi ni Zack. Napailing si Kelly. Tumigil ka nga, baka masanay sila sa mga banat mo. Matapos ang halos isang oras ng pagde-deliver, bumalik sila sa tindahan. Hingal na hingal nga si Zack pero hindi siya umangal. Kahit kailan talaga, nagpunas siya ng pawis gamit ang isang panyo habang si Kelly ay tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi mo naman kailangan maghirap ng ganito para lang kumbinsihin ako. Because I want to prove you that I'm serious. I don't just want to impress you. I want you to see that I can be part of your world, even if it's different from mine. Natigilan si Kelly. Hindi niya inaasahan ang ganung sagot mula kay Zack. Sa kabila ng pagkairita, sa pagiging makulit nito, hindi niya maiwasang humanga sa ginagawa niya. Okay, fine. You were trying hard. I'll give you that. Pero, huwag mo namang isipin na makukuha mo na talaga ang loob ko. But I'm getting closer. Saad naman ni Zack. Natawa si Kelly kahit pilit nga niyang pigilan. Ayaw man niyang aminin pero mukhang unti-unti na nga siyang naapektuhan ng kakaibang paraan ng panliligaw ni Zack. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, naglilinis nga si Kelly ng tindahan. Hindi pa rin umalis si Zack kahit na sinabi na nga niya nang paulit-ulit na pwede na nga itong umuwi. Hoy Zack, hindi ka pa ba napapagod ha? Baka naman hindi ka na makabalik sa negosyo mo bukas ha? Saad pa nga ni Kelly. Hindi ako mapapagod hanggat hindi mo ko sinasagot. Pangungulit pa nga ni Zack. Sinasagot ang alin? Tumigil si Zack sa pag-abot ng walis kay Kelly at tumingin nga ng diretsyo sa kanya. Sa offer ko, syempre, at sa pagiging boyfriend mo. Biglang tumigil si Kelly sa kanyang ginagawa pero hindi nga siya nagpahalata. Depende. Kung magaling kang magwalis ng sahig, baka pag-isipan ko pa. Ngumiti si Zack at kinuha ang walis. Habang naglilinis siya, napansin niya ang mapangasar ng ngiti ni Kelly. Kahit pawis, kahit pagod, ramdam niya na sulit ang araw niya. Isang buwan pagkatapos ng simula ng panliligaw, unti-unti na ngang nasanay si Kelly sa presensya ni Zack. Araw-araw, may bagong dahilan si Zack para bumisita sa tindahan niya. Minsan magdadala ng kape, minsan naman tutulungan siya sa pag-ayos ng mga paninda. Noong una, iniisip ni Kelly na parte nga lang ito ng strategic courting ni Zack. Pero habang tumatagal, napapansin nga niyang totoo na ang intensyon nito. Isang hapon nagtitimbang si Kelly ng bigas para nga sa isang customer nang biglang pumasok si Zack sa tindahan. Nakasuot ito ng simpleng gray na shirt at shorts. Mukhang hindi businessman ang dating, kundi isang ordinaryong lalaki. Nag-e-enjoy sa ginagawa. Good afternoon, Miss Kelly. Anong kailangan mong tulong ngayon? Ano? Hindi mo pa rin ako tinatantanan? Baka naman may mas mahalaga ka pang dapat gawin sa opisina mo. Sa ngayon, ikaw ang mas mahalaga. Kaya anong kailangan mo? Saad ni Zack. Since andito ka na rin, magbabalat ka ng sibuyas. Gamitin mo yung kutsilyo sa kusina. Halatang nagulat nga si Zack. Nagtaas siya ng kilay at parang nagdadalawang isip pa nga. Sibuyas? Talaga? Hindi ba pwedeng mas madali na lang? Gaya ng magluto na lang ng hotdog. Ayaw mo? Di umuwi ka. Hindi naman kita pinipilit eh. Napabuntong hininga si Zack bago tumango. Fine, but don't laugh at me if I cry, okay? Tignan natin kung kaya mo. Sige na, doon ka na sa likod. Nakangising saad nga ni Kelly. Hindi napigilang maluha ni Zack habang nagbabalat ng sibuyas. Halos hindi na nga siya makahinga ng tindi, ng amoy, pero hindi siya nagreklamo. Maya-maya pa sumilip si Kelly at natatawa habang pinapanood nga siyang nagpupunas ng mata. Ano, kaya pa?
Mukhang hindi ka sanay sa ganito ah. I'm fine. Sinabi ko naman sa iyo eh. Adaptable ako. Kung kailangan kong magbalat ng sibuyas para mapansin mo gagawin ko. Hay nako, magpatuloy ka dyan. Baka sakaling matapos bago maghapunan. Pinapanood ni Kelly si Zach at napansin nga niya kung gaano ito ka-dedicated sa kahit na anong ipagawa nga rito. Hindi tulad ni Adrian na laging may dahilan kapag kailangan ng tulong. Si Zach laging handang mag-adjust kahit hindi ito ang mundo niya. Hindi lang sa tindahan nagtatapos ang effort ni Zach. Lagi niya ring sinisiguradong may oras nga siya para sa personal na buhay ni Kelly. Kapag napadaan nga siya sa mga anak ng kapitbahay na naglalaro, binibilihan niya ang mga to ng ice candy mula sa tindahan ni Kelly. Kapag may kailangan ipaayos sa bahay, sinasabi niya sa mga tauhan niya na magpadala ng tao para tumulong. Nung isang araw napansin ni Kelly na nagbigay si Zach ng bagong electric fan sa tindahan ng hindi niya nalalaman. Ano tong fan na to? Wala naman akong binili ah. Baka may nag-donate. Saad nga ni Zach. Ikaw no, nakalagay pa nga ang logo ng kumpanya mo sa kahon eh. Zach, ilang beses ko bang sinabi na walang mamahaling bagay dapat? Okay, fine. Pero nakita ko kasi na mainit dito eh. Ayoko naman na maghirap ka habang nagtatrabaho. Napailing si Kelly. Gusto niyang magalit pero ramdam niya ang sincerity ni Zach. Hindi mo na kailangan gawin pa to. Alam mo ba yun? Alam ko. Pero gusto ko. Hindi naman sa pagpapa-impress ko yan eh. Gusto ko lang maging komportable ka, yun lang yun. Sa bawat araw nga na magkasama sila, unti-unting nakita ni Kelly ang malaking kaibahan ni Zach kay Adrian. Si Zach, laging totoong sinasabi, laging bukas sa paggawa ng kahit anong trabaho at hindi kailanman binibigyan si Kelly ng dahilan para magduda. Binibigyan lagi ng assurance. Bigla siyang napaisip. Hindi niya inakalang ang isang taong tulad ni Zach, isang successful na businessman, ay magtsatsagang magbalat ng sibuyas at mag-ayos ng Lucky Me para lamang mapasaya siya. Simpleng bagay, pero makahulugan at sincere. Habang iniisip ito, biglang sumulpot si Zach mula sa likod, may dalang dalawang supot ng pandesal. Sa tingin ko magugutom ka eh. Gusto mo magkape muna tayo? Hindi ka ba napapagod sa kakakarga ng grocery, kakadeliver o kakabalik dito? Tanong ni Kelly. Na sinusubukan si Zach. Hindi naman kapag ikaw ang dahilan. Natigilan si Kelly. Napailing siya. Pero sa loob-loob niya alam nga niyang unti-unti na nga siyang naapektuhan. Sige na, magtimpla ka na ng kape. Pero wag kang masyadong feeling ah. Hindi ko pa rin sinasagot yung panliligaw mo kaya yung proposal mo. Tumangutang si Zach. Alam ko. Pero malapit na 'di ba? I'm getting closer. Tumawa si Kelly at sinimulang buksan ang supot ng pandesal. Sa kabila ng mga takot niya, mula sa nakaraan, alam niyang may possibility na magbago ang lahat. Pero lalo na kapag ang isang tao ay handang gawin ang lahat para mapatunayan ang nararamdaman nito. Isang umaga, huminto nga ang isang familiar na kotse sa harap ng tindahan niya. Mabilis nga niyang nakilala ang kotse. Ito ay kay Adrian. Napalunok siya. Biglang bumalik ang halo-halong emosyon, sakit, galit at ang natitirang nadamdamin na ayaw nga niyang aminin. Bumaba si Adrian. Suot ang kanyang formal na coat na parang dumiretso mula sa isang corporate meeting. Lumapit ito kay Kelly. Hawak ang isang bouquet ng rosas na halos kasing laki ng buong counter niya. Kelly, pwede ba tayong mag-usap? I know, I messed up. Nagkamali ako pero please give me a chance to explain. Simula nga ni Adrian. Ano na namang ginagawa mo dito, Adrian? Hindi ba't malinaw na ang lahat nung huli tayong nag-usap? Alam ko, I made mistake and I've paid for them. Hindi mo ba nakita ang mga comments online? Lahat sila tinatawag ako na cheater.
and it's ruining my reputation. Sagot pa nga nito. Napansin ni Kelly ang tila desperasyon sa boses ni Adrian pero hindi niya mapigilan ang inis. So ano na ngayon? Nandito ka para linisin ang pangalan mo? Akala mo ba ganun lang yun kadali? Huminga ng malalim si Adrian. Nagpunta ako dito kasi mahal pa rin kita, Kelly. Alam ko na nasaktan kita pero hindi ko sinasadyang lokohin ka. We have history together. Hindi mo ba naalala lahat ng pinagsamahan natin? Those years mean something, don't they? Bumalik ang mga alaala. Ang mga masasayang sandali nila nung magkasama pa sila. Pero kasabay nito, naaalala rin niya ang sakit na naramdaman nga niya nang matuklsang niloko lang pala siya nito. Hindi niya alam kung anong isasagot. Totoo, mahal niya si Adrian noon. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, pwede pa ba talaga siyang magtiwala? Sumulpot nga si Zach mula sa likuran. Hawak nito ang isang tray ng itlog na kinuha mula sa tindahan. Walang kamalay-malay sa tensyon sa harap niya. Good morning, Miss Kelly. Dalhin ko na ba tong itlog sa likod? Napatigil nga si Adrian at napatingin kay Zach. Agad niyang sinuri ang lalaki mula ulo hanggang paa. Halatang nagtataka kung sino ito. At sino naman to? Mayabang na tanong pa nga ni Adrian. Sorry. Zachariah Cervantes. And you are? Nagpakilala si Adrian nang may bahid ng yabang. Adrian, ex-boyfriend ni Kelly. Natawa ng bahagya si Zach. Pero tumingin siya kay Kelly na parang hinihintay ang paliwanag. Adrian, pwede ba? Hindi mo kailangan dito. Magpunta. Please, umalis ka na. Pero imbes na sumunod, lalo pang umabante si Adrian. Don't tell me pinalitan mo agad ako ng taong to. We've been through so much together. You can't just throw that away. I don't think anyone's throwing anything away. Pero si Kelly deserves better than being guilt-tripped sa lalaking kagaya mo. Natigilan nga si Adrian sa sinabi ni Zach. Napansin ni Kelly ang bahagyang tensyon sa pagitan ng dalawa. Pero hindi niya hinayaang lumala ito. Enough. Adrian, please. Umalis ka na lang. Wala ka ng karapatang bumalik pa sa buhay ko. Zach, pakibalik na lang tong mga itlog sa likod. Ramdam ni Kelly ang bigat sa puso niya. Hindi madaling balewalain ang damdamin para sa isang taong minahal rin niya ng matagal. Pero alam niya, hindi niya kayang ibalik ang tiwala kay Adrian. At parang nag-iiba na nga rin ang kanyang nadarama. Samantala si Zach naman tahimik na ipinagpatuloy lang ang ginagawa niya pero halata ang lungkot sa muka. Siguro iniisip niya na kahit papaano may natitirang damdamin pa si Kelly kay Adrian. Kinagabihan, habang nagliligpit si Kelly sa tindahan, biglang pumasok si Zach. Okay ka lang ba? Tanong ni Zach. Tumango si Kelly pero halatang alanganin. Hindi ko alam, Zach. Nalilito kasi ako eh. Minahal ko kasi si Adrian ng matagal. Tapos ikaw, bait mo sa akin. Pero paano ako magtitiwala ulit? Huminga ng malalim si Zach bago sumagot. Kelly, I get it. Alam kong nasaktan ka. At meron naman talagang rason para malito ka at magtaka. Hindi magtiwala ulit pero isang bagay lang ang gusto kong ipaalala sa'yo. I'm not Adrian. At wala akong history ng kagaya niya. Hindi mo naman kailangan mag-decide ngayon eh. Hindi kita pinipilit. Pero promise ko, as long as you let me, I'll keep showing you that I'm worth trusting. Igigain ko ang trust mo, kahit pa unti-unti. Napatingin si Kelly kay Zach, ramdam niya ang sincerity sa boses nga nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin, pero kahit pa paano gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan, nagising si Kelly na mas magaan nga ang pakiramdam. Habang iniisip ang mga nangyari, naalala niya kung paano siya palaging inuuna ni Zach kahit na walang kasiguraduhan, nasasagutin nga siya nito. Naalala rin niya kung paano siya laging pinaparamdam ni Adrian na siya ang may kasalanan kahit noong siya ang nasaktan. Doon niya napagtanto ang kaibahan
Hindi tungkol sa history, kundi tungkol sa effort ng mahalaga ay ang intensyon. At sa puntong yun malinaw na nga si Zack ang nagmamahal ng totoo. Dumating ang hapon, biglang dumating ang kaibigan ng lola niya, si Aling Deli. Nasa hawak nito ang ilang reseta at resibo ng gamot. Kelly, ang bait naman talaga ng manliligaw mo. Laking pasasalamat nga ng lola mo sa kanya. Napatigilan nga si Kelly. Hindi sigurado kung sino ang tinutukoy ni Aling Deli. Si Zack po ba? Anong ibig niyong sabihin, Aling Deli? Oo, siya nga. Siya ang nagdala sa lola mo sa doktor nung isang linggo. Siya rin ang bumili ng mga gamot niya. Sabi nga ng lola mo, ayaw niyang ipaalam sa'yo kasi baka mag-alala ka. Napatigil si Kelly. Bumalik sa isip niya ang mga pagkakataon na tila biglang nawawala si Zack. Sa kalagitnaan ng araw, akala niya noon, baka may ibang ginagawa nga itong mas mahalaga. Pero ngayon, nalaman nga niyang lahat pala ng iyon ay para sa lola niya. Kinagabihan ng dumaan si Zack sa tindahan, agad siyang hinarap ni Kelly. Zack, I need to ask you something. Totoo bang ikaw ang tumulong kay lola para sa check-up niya? Nagulat nga si Zack sa tanong niya, pero hindi niya ito itinanggi. Oo, pero hindi ko naman ginawa yun para sabihin sa'yo. Kailangan niya kasi ng tulong. At gusto kong tulungan siya. Hindi dahil sa nililigawan kita at dahil sa proposal ko sa'yo. That's all. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Kelly. Kasi hindi naman tungkol yun sa akin. It's about your grandmother. Mabait siyang lola. She's an amazing woman, Kelly, and she's been through so much. Ayokong isipin mo na ginagawa ko to para makuha ang loob mo. I just wanted to help. Yun lang. Tahimik lang si Kelly habang iniisip ang sagot ni Zack. Hindi niya akalain na gagawin ito ng lalaking to. Ang lahat ng yun ang walang hinihinging kapalit. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ni Kelly ang sinabi ni Zack. Lahat ng ginagawa nito, mula sa pagtulong sa tindahan hanggang sa pag-aalaga nga sa lola niya, palaging sinsero. Wala itong hinihinging kapalit. Kahit pa napakaganda ng opportunity na gamitin ang mga yon para magpasikat. Nang makaupo na nga si Kelly sa tindahan, isang gabi, dumaan ang lola niya mula sa likod dala ang isang tasa ng kape. Iha, nakita ko kung paano kahalagahan ni Zack. Alam kong natatakot kang magtiwala ulit kay Adrian pero iba ang batang yon. Lola, paano mo nasabing iba siya? Tanong naman ni Kelly. Kasi kahit hindi ka pa niya lubos na nakukuha, mahal ka niya. Hindi ka lang yan nililigawan. Inaalagaan ka niya. Hindi lahat ng tao gagawin yun. Lalo na sa panahong to. Napaisip si Kelly sa sinabi ng lola niya. Unti-unting naramdaman niya ang bigat ng pagmamahal ni Zack. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga taong mahalaga rin sa buhay niya. Kinabukasan dumating si Zack na may dalang maliit na kahon. Anong dala mo ngayon? Just some snacks for your grandmother. Nagpasabi siya na gusto niya ng ensaymada. Ngumiti si Kelly. Pero sa pagkakataong yun, hindi niya napigilang mapaluha. Tumayo siya mula sa likod ng counter at lumapit kay Zack. Zack, thank you. Para sa lahat. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang ginawa mo para sa amin ni Lola. Okay ka lang? Mukhang naiiyak ka dyan ah. Baka isipin ng mga tao dito sinasaktan kita. Natawa na nga lamang si Kelly sa biro nito. Pero sa halip na sumagot, niyakap niya si Zack. Nang mahigpit na gulat nga si Zack pero hindi siya nagreklamo. I think I've made my decision. Medyo kinakabahan si Zack sa sinabi ni Kelly. And that is? I'm ready to trust you, Zack. Not because of what you've done, pero dahil sa kung sino ka. Hindi napigilan ni Zack ang umiti. Hindi niya kailangan ng mga salita para malaman na sa wakas, siya ang pinili ni Kelly. You have no idea how long I've waited to hear that from you. And you have no idea how scared I was to say it. But you've shown me, Zack, na kahit gaano ka pa kakulit o kaperpekto sa paningin ng iba, you're real
And that's what I needed. Tahimik si Zach ng ilang sandali. Tila ninanamnam ang bawat salita ni Kelly. Hinawakan niya ang kamay nito. Marahan at may paggalang. Thank you for trusting me. Alam kong hindi madaling magtiwala ulit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. And I promise, I won't take that for granted. You better not kasi kapag inulit mo yung ginawa ni Adrian, ako mismo ang magpapalaya sa'yo. Pareho silang natawa. Ngunit ramdam sa pagitan nila ang lalim ng moment na yon. Lumabas ang lola ni Kelly mula sa loob ng bahay. May hawak itong tasa ng kape. Ngunit sa totoo ay kanina pa pala nakikinig. O kayong dalawa, mukhang ang saya-saya niyo dyan ah. Hindi niyo man lang ako isali. Nagulat nga si Kelly at si Zach. Ngunit agad nang umiti si Zach at binati nga si Lola. Good evening po Lola. Narito po ako para ihatid ang ensaymada na hiniling niyo. Ang bait mo talaga iho. Kaya naman bagay kayong dalawa ng apo ko eh. Namula si Kelly at napakunot ang noo. Lola, sabi ko sa'yo, huwag kang ganyan. Ano namang masama? Totoo naman ah. Kita ko naman na kaya kang alagaan ng batang yan. At higit sa lahat, Kelly, mukhang kaya ka rin naman niyang patawanin. Kahit na ang bigat ng pinagdadaanan mo. Tumingin si Kelly kay Zach na nakangiti lang. Halatang masaya sa narinig. Lola, sobra na to pero salamat. Mukhang pasado na po kayo, Lola. Pero si Kelly, parang hirap pa akong makumbinse. Tama na yan, Zach. Huwag ka masyadong kumpiyansa. Nagkatawanan na nga lamang sila. Kinabukasan nagising si Kelly sa ingay ng notification sa kanyang cellphone. Nag-viral muli si Adrian matapos mag-post ng mga lumang larawan nila ni Kelly na may caption na "Some love stories deserve second chances. I couldn't move on, Kelly, please come back." Agad na pumutok ang social media at maraming tao ang nagkomento. Ang ilan ay naaawa nga kay Adrian pero mas marami ang nagsasabing desperado na ito. Sa halip na magalit o mairita, ngumiti si Kelly habang binabasa ang post. May ideya nga siyang pumasok sa kanyang isip. Kumuha siya ng video at nagsimulang mag-record. Hi everyone! So nakita ko na yung post ni Adrian and I just want to say thank you. Tumigil siya saglit. Binigyan din ng diin ang kanyang susunod na sasabihin. Adrian, salamat sa lahat. I wouldn't have found out kung ano talagang deserve ko. Dahil sa ginawa mo, narealize ko na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga larawan o sweet words. It's about actions, consistency and respect. At dahil dyan, I'm genuinely happy now. Bahagyang umiti si Kelly at tumingin diretso sa kamera. To everyone watching, I'm sharing this not because I'm embarrassed, but because proud ako. Proud ako na nalampasan ko ang ganitong sitwasyon. At masaya ako dahil nakahanap ako ng taong totoo at marunong magmahal. Pagkatapos hindi sinasadyang lumabas ang malaking revelasyon. And to clarify things, hindi na rin po ako available kasi malapit na akong ikasal. Nagkataong dumaan nga si Zach sa tindahan habang nire-record nga ni Kelly ang video. Narinig niya ang huling sinabi nito at halos mabitawan ang dalang ensaymada. Wait, anong sabi mo? Malapit ka ng ikasal? Kanino? Nagtatakang tanong ni Zach. Tumingin si Kelly sa kanya at napagtanto nga niyang nadulas siya sa sinabi. Nanlalaki ang mga mata niya pero mabilis nga niyang inalis ang kaba at ngumiti. Syempre, sa'yo, kanino pa ba? Hindi makapaniwala si Zach, pero ngumiti na nga rin siya. Ganun ba? Okay, mabuti at alam ko pala. Akala ko ibang tao ang tinutukoy mo. Naging viral ang video ni Kelly. Si Zach naman, lihim na nag-iisip. Alam niyang hindi pa nga siya nagpo-propose, pero kung ito ang gusto ni Kelly, wala nga siyang balak tumigil. Sa isang magandang hapon, sa tabing dagat, sa ilalim ng kulay gintong langit, dulot ng paglubog ng araw, naghanda si Zach ng isang simpleng picnic para kay Kelly. May blanket,
na nakalatag nga sa buhangin. May mga kandila sa paligid at isang maliit na mesa na puno ng paborito nilang pagkain. Nasa gilid ang isang maliit na speaker na tumutugtog ng mellow love songs. Pagdating ni Kelly, natigilan siya sa ganda ng setup. Naka-flowy white dress siya at si Zach naman naka-light blue shirt at beige pants. Simple pero elegante. Wow, Zach! Ang ganda naman dito. Anong meron? Anniversary ba natin? Pero 5 months pa lang tayo, di ba? Wala naman. Narealize ko lang na minsan kailangan nating mag-slow down at mag-enjoy ng ganitong moments. Umupo sila sa blanket at nag-usap habang kumakain. Sa gitna ng kwentuhan, biglang naging seryoso ang muka ni Zach. Kelly, alam kong hindi pa ganun katagal ang relasyon natin. Pero, bawat araw na kasama kita, lalo kong napapatunayan na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Napatitig si Kelly sa kanya. Halatang naguguluhan at kinikilig. Zach, anong sinasabi mo? Tumayo si Zach. Kinuha ang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang pantalon at lumuhod sa harap ni Kelly. Since sinabi mo na buong mundo na ikakasal ka na, I guess it's time to make it official. Seryosong saad ni Zach. Napatigil si Kelly sa ginagawa at napatitig sa kahon. Ano yan? Zach, binuksan ni Zach ang kahon at lumuhod sa harapan niya. Kelly, you've taught me what really love means. It's not about grand gestures. It's about showing up every day for the person you love. Will you marry me? Hindi makapagsalita si Kelly. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang tumango siya ng paulit-ulit. Yes, oo naman. Tumayo si Zach at niyakap si Kelly ng mahigpit. Sabay suot nga ng singsing sa kanyang daliri. Sa likod nila unti-unting sumisilip ang mga bituin habang ang alon sa dagat ay tila sumasabay sa saya ng kanilang sandali. Habang magkayakap bumulong nga si Zachariah, sabay tanong na, so ready ka na bang sabihin sa buong mundo na engaged na tayo? Sinabi ko na kaya sa video ko kanina, hindi ka ba updated ha? Natawa na nga lamang silang dalawa. Unang huminto sa pagtawa si Zach at tinitigan nga lang ang babaeng mahal niya. Kumurap si Kelly at napansin nga ang tingin ni Zach. Bakit masyado ba akong maganda para tumitig ka ng ganyan? I'm always looking at you. Hindi lang naman ngayon eh. Lagi kang maganda, hindi nakakasawa. Biglang namula ang magkabilang pisngi ni Kelly. Kahit ilang beses na nga niyang narinig ang mga salitang to galing sa lalaki, mas lalo siyang nahuhulog rito. Lalo na't hindi rin naman may tatanggi na masyado rin itong gwapo, gentleman at bonus na yata ang pagiging mayaman nito. Hala Zach, tigilan mo nga ako. Hindi naman ako sanay sa ganyan ka-cheesy. Hindi ko mapigilan, Kelly. Kahit anong gawin mo, wala kang pwedeng sabihin na pipigil sa akin na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Ang lakas mo talagang mambola. Pero sige na nga, pagbibigyan kita ngayon since engaged na tayo. Ngayon lang? Ibig sabihin, sa kasal natin hindi na? Depende. Kung hindi ka magiging annoying, sabay kindat nga at ngiti na nagpaikot nga ng ulo ni Zach. Annoying? Ako? Ikaw nga tong mahilig mag-vlog kahit nasa kalagitnaan tayo ng moment. Hoy, excuse me hindi lang yan basta vlog. Documentation yun ng bawat precious memories natin tsaka... Biglang hinila ni Zach, si Kelly palapit at hinalikan siya sa noo, dahilan para maputol ang litanya nito. Hindi ko naman sinasabing hindi ko gusto, Kelly. Gusto ko ngang makita ang future videos mo habang pinapanood natin kasamang magiging mga anak natin. Wait, anak? Sinong nagsabing ready na ako magkaroon ng anak? Balang araw, hindi ko sinasabing ngayon. Pero gusto kong malaman mo na iniisip ko ng future natin.
Ikaw lang nakikita kong kasama ko habang buhay. Napaikot ang mata ni Kelly, pero halata ang kilig sa kanyang muka. Tumitig siya kay Zack na parang sinusubukang magseryoso. Fine, pero bago tayo mag-usap tungkol sa mga anak natin, pwede bang tapusin muna natin ang pagkain natin? Gutom na ako eh. Kahit kailan, food pa rin ang number 1 sa buhay mo. Siyempre, food is life. Isang beach wedding ang plinano ni Kelly dahil nga pangarap din niyang maging romantic ang magiging kasal nila. Habang naglalakad si Kelly sa aisle, biglang naputol ang mahabang ang lace ng kanyang wedding dress. Dahil naipit nga sa isang bato. Natigil ang music habang ang lahat ay naghihintay kung anong mangyayari. Guys, hold on. Technical difficulties lang. Take your time, Kelly. Kahit buong araw ako maghintay sa'yo rito, okay lang. Nakangiti sila Zack at tila proud na proud nga sa kanyang bride. Lahat ng tao sa kasal tumawa at sa halip na magalit, kinuha ni Kelly ang lace at simpleng iniikot nga ito sa kamay niya. Sakay pinagpatuloy ang kanyang paglakad. Si Zack naman, hindi mapigilang tumawa pero kitang-kita ang pagmamahal sa mga mata. Matapos ang napaka-stress na kasal pero sobrang memorable at masaya, dumiretso sila sa kanilang honeymoon sa isang luxury resort sa Maldives. Pero syempre, kahit gaano kaganda ang lugar, hindi rin maiwasan ang mga nakakatuwang eksena. Pagkapasok nila sa villa, agad na napansin ni Kelly ang infinity pool at ang napakagandang tanawin sa dagat. Zack, ang ganda. Ang laki ng pool. Pwede bang dito na lang ako tumira habang buhay? Sad pa nga ni Kelly. Sure, pero paano naman ako? Baka maiwan ako sa loob habang nandito ka. Eh di sumama ka. Pero teka, mag-vlog muna ako ah. Hey guys, welcome to my honeymoon vlog! Look at this amazing view and of course, my handsome husband. Talaga? Background na nga lang ako sa vlog mo eh. Akala ko ba ako ang bida dito? Ikaw naman ang kasama ko habang buhay eh. Kaya chill ka lang dyan. Ikaw nang forever leading man ko. Sad pa nga ni Kelly. At sa pool nga biglang tinulak ni Kelly si Zack sa tubig. Wala akong ekstrang damit. Eh ikaw lang mo ka masyadong seryoso rito. Mag-enjoy ka naman. Hindi nagpatalo si Zack at hinila nga si Kelly papunta sa pool. Tumili nga si Kelly nang tumama ang malamig na tubig sa kanya. Zack, ang lamig. Ang daya mo. Akala ko ba game ka? Hayan, enjoy na tayo pareho. Nagtawanan silang dalawa habang nagpapambuno nga sa tubig. Natigil lang nang may dumaan na staff ng resort para magtanong kung okay lang sila dahil sa ingay nila. Kinagabihan nagpa-reserve nga si Zack ng romantic dinner sa ibabaw ng isang floating dock. May mga kandila, flowers, at isang violinist na tumutugtog. Habang kumakain sila ng steak, biglang dumaan ang isang napakalakas na hangin. Oh no, Zack, yung kandila! At yung buhok mo! Tawang-tawa nga si Zack habang si Kelly ay abala sa pagsasalba ng kanyang buhok na naipit nga sa isang dekorasyon. Ang romantic dinner nauwi sa tawanan habang nagpapalitan sila ng kwento tungkol sa kanilang kasal. Kinabukasan, nagkayayaan nga na mag-snorkeling nga ang dalawa. Sa kalagitnaan ng activity, biglang natakot si Kelly nang may lumangoy na malaking isda sa tabi niya. Zack, shark ba yun? Hindi, Kelly. It's a parrotfish. Relax ka lang. Parrotfish? Eh bakit parang gusto kong kainin? Hindi niya napansin. Napapalapit na pala siya sa isang coral. Nagmamadaling sinundan nga siya ni Zack para ilayo. Pag-ahon nga nila sa bangka, nagtatawanan pa rin sila. Hindi ka na pwedeng iwan mag-isa sa tubig. Lahat ng isda iniisip mong predator. Eh sorry, hindi ako sanay. Next time sa kiddie pool na lang ako magtatampisaw.
Sa huling araw ng kanilang honeymoon, nasa infinity pool sila at dinarama ang hangin at magandang tanawin. Zach, parang hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya ngayon. Lahat ng to parang panaginip. Hindi na to panaginip, Kelly. Totoo na to. Ikaw at ako habang buhay. Hinawakan ni Zach ang kanyang kamay at tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Alam mo ba nung una na nakita kita, akala ko simpleng crush lang. Pero habang mas nakilala kita, na-realize ko na hindi lang ikaw ang babaeng gusto ko. Ikaw ang babaeng kailangan ko. Napatitig si Kelly kay Zach na parang noon nga lang niya lubos na intindihan kung gaano siya kamahal nito. Dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ng lalaki na may munting ngiti sa labi. Ikaw din, Zach. Sa lahat ng pinagdaanan ko, akala ko wala ng tao na gumamahal sa akin ng buo. Pero ikaw pinakita mo sa akin na hindi mo kailangan magbago o magpanggap para lang mahalin. Tahimik silang nagmasid sa kalangitan. Napakaraming bituin ang nagningning, parang sumasabay sa saya nila. Maya-maya tumayo si Zach at inalalayan nga si Kelly. Dinala niya ito sa isang maliit na table na nasa tabi ng pool. Nasa ibabaw nito ang 2 wine glasses at isang maliit na kahon na hindi agad napansin ni Kelly. May isa pa akong regalo para sa'yo, Kelly. Ano naman yan, Zach? Parang sobra-sobra na to ha. Nakuha mo na ako, hindi ba sapat yun? You're right. Ikaw ang pinakamalaking regalo na natanggap ko sa buhay ko. Pero gusto kong ipaalala sa'yo, araw-araw kung gaano kita kamahal. Pinuksan ni Zach ang kahon at lumabas ang isang napakaganda at simpleng bracelet. Sa gitna nito ay may naka-engrave na maliit na salitang forever. This is a symbol of my love for you, Kelly. Simple but strong, just like us. It doesn't need to be extravagant as long as we know it's real. Napaluha si Kelly habang sinusuot nga ni Zach ang bracelet sa kanyang pulso. Hindi siya makapagsalita, pero ramdam ni Zach ang emosyon sa mga mata niya. Zach, hindi ko nga alam ang sasabihin ko eh. Lagi kang gumagawa ng paraan para may paramdam sa akin na espesyal ako. I love you so much. Ngumiti nga si Zach at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Kelly. And I love you even more. Hindi na nga nakapagsalita pa si Kelly. Hinila niya si Zach. Papalapit at hinalikan nga ito ng buong pagmamahal. Ang halik na yun hindi lamang simbolo ng kanilang pagmamahalan, kundi ng pangako nilang dalawa na aalagaan ng isa't isa sa hirap at sa ginhawa. Samantala mabilis na lumipas ang panahon. Isang araw, habang nasa opisina nga si Zach, may pinapanood nga siya na isang video. Dahil nga sobrang cute ang mga nandoon, halos mag-viral nga ito. Sino bang nandoon? Ang asawa lang naman niya na si Kelly at ang kanilang 2 mga anak na cute nga na nananawagan nga daw para umuwi na ang kanilang ama. Hello po! Welcome to our vlog! Andito po kami ngayon kasi nananawagan po kami sa papa namin na nasa conference po ngayon sa ibang bansa. Hello, Daddy Zach! Malapit na pong mag-Christmas. Sana po makauwi po kayo kaagad dahil miss na po namin kayo eh. I love you, Daddy! Hihintayin ka po namin. Makulit na saad nga ng kambal habang sinusuway nga sila ng kanilang ina na si Kelly. Mga anak, sabi ko naman sa inyo eh, wag na kayo mag-video. Pero Mommy, gusto po kasi namin ipagsigawan po sa maraming tao po na sana umuwi na po si Daddy kaagad at miss na po namin siya at love na love po namin siya. Di ba po? Sabi niyo ganun po yung naging love story niyo? Pili yung saad pa nga ng kambal. Napatawa na nga lamang sina Kelly at Zach. Genius talaga ang kambal nilang anak. Wala na nga silang nagawa pa, kundi makinig na nga lamang at panoorin ang vlog ng kambal habang nakikipagkulitan naman
ang mga taong nanunood doon at may mga nagko-comments pa nga ng kung ano-anong mga questions at sagot lang naman ng sagot ang mga kambal. Makalipas ngang 2 araw, umuwi na nga si Zack dahil magpapasko na nga. Hindi naman niya kayang mag-celebrate na hindi kasama ang kanyang pamilya. Oo, naging busy man siya sa kanilang kumpanya at nagkaroon siya ng kung ano-anong mga business meetings sa ibang bansa pero hindi naman niya nakakayanang tiisin ng pamilya na iwan ng matagal. Kahit gaano pa ka-busy, lagi siyang humahanap ng oras para sa kanyang pamilya. Dahil yun ang ipinangako niya na aalagaan niya at mamahalin forever ang kanyang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Zack at Kelly. Maraming salamat po sa lahat mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Betty Losnong, Rosemary Vasquez, Rosemary Palaganas, Rochelle Kasukot, Pasita Eliazar, Esther Cubeta, Shirley Alberto, Ana Flor Saico, Presbyteros Rose, Beth Sardina, Lolita, Eli Evangelista Anderson, Castañeda Jane, Zenaida Porter, Catherine, Rose Martinito, Feby Villarente, Mila Gonzalez, Lydia Bacus, Yolanda de la Cruz, Jessie Pastrana, Merlilyn, Nati Cortez, Anita Hernando, Presbyteros Rose, Angeline Zamora, Helen Murillo, Melds Nagales, Lisa, Cecilia Alvior, Teodora Villar, Francis Pilapil, Flordette, Galahad Ganasias, Anita, Benigna Delisana, Liliano Bebe, Crisanta de la Cruz, Sanye Romano, Imelda Forteza, Eli Evangelista Anderson, Lilia of Macau, Mary Tauring, Nat Green Fox, Valindara Baya, Nori, Josefa Doque, Seni, Teresita Gragasin, Julieta Hermosura, Michael Miro, Eva Saul, LV Estalane, Amelia Bahar, Carmencita Falcon, Geraldine, Lolita Belnas, Juliet Caday, Torres Brigada, Pasita Eliazar, Aida Sispon, Marie Cristal Hilario, Lilia Butalon, Marcelina Canseco, Romana Grospe, Prescavilla Havana, Lynn Rafanan, Marilu Gulmatico Marie, Kinshano Ebas, Anastasia, Patang Ibunan, Liz Berito, Elvi Candontol, Veronica Briseño, and Dana Victoria. Maraming salamat po sa walang sawang sumusubaybay. Merry Christmas po!